Okay, so topic natin for today ay prime number, composite number, and prime factorization. So, unahin natin yung prime number. So, prime number is a counting number greater than 1 whose only factors are 1 and itself. So, siguro, discuss muna natin yung factors. Baka yung iba, hindi pa familiar dito sa factors. So, pag sinabi natin factors, ito yung dalawang number na pinagta-times natin para makuha yung isang number. So, halimbawa, 10. Ang factors ng 10 ay 2 times 5. So, ang factors ng 10 ay 2 tsaka 5. Diba? Yan yung factors. Pwede naman ito, 6. Anong factors ng 6? 3 times 2. Pwede rin 6 times 1. Okay. Basta yung dalawang number na pinagta-times. Tapos ang sagot ay yung number na binigay natin or yung given number. Okay. So, malinaw na tayo sa factors. So, discuss na natin yung prime number. So, again, ang prime number daw ay mayroong factors na 1 and itself. So, halimbawa, 2. Ano yung mga factors ng 2? Eh, di ba ito lang siya? 1 times 2 lang. So, wala na tayong maisip na ibang factors kundi 1 times 2 or 2 times 1. Iisa lang naman yun. Pwede rin yung 3. Ano yung mga factors ng 3? We have 1 times 3. Okay? Pwede naman itong 5. Marami. So, ina-identify kasi natin kung prime number siya o hindi. So, 5 is 1 times 5. Okay. So, ngayon, dito naman tayo sa composite number. So, malino na to ah. Ang factors ng prime number ay 1 and itself. 1 at yung kanyang sarili. Yan. Pero dito sa composite numbers, iba. Composite number is number that is not prime. A composite number has factors other than 1 and itself. So, maliban sa 1 at sa kanyang sarili. So, halimbawa, 4. Okay. Ang factors ng 4, syempre, 1 times 4, then 2 times 2. Ayan. Meron na iiba. Bukod sa 1 at sa kanyang sarili, meron pang ibang factor. Okay. Halimbawa, 10. Yung in-example natin kanina, 10. We have 1 times 10 and 5 times 2. Yung isa pang in-example natin kanina, we have 6, 1 times 6, and 2 times 3. So, kung mapapansin ninyo, yung mga color pink na font, yan yung hindi kaparehas ng ating given number. Okay? So, kaya siya tinawag na composite number. Basta, bukod sa 1 at sa kanyang sarili, meron pang ibang factors. Ang tawag natin doon ay composite number. So, ito, identify natin. Ano kaya yung 11? Is it prime or composite? Pwede nyo i-post ang video. Okay, tama. Ang 11 ay prime number. Bakit? Kasi ang factors lang ng 11 ay 1 and 11. Eh, paano naman ang 21? Okay. Prime ba siya or composite? So, tama. Ang 21 ay composite number. Kasi, aside from 1 times 7, meron pa siyang, 1 times 21, meron pa siyang 3 times 7. Okay? Isa pa, paano naman ang 15? Okay? Ang 15
ay composite number kasi meron siyang 1 times 15 and 3 times 5. So, ganun yung prime number and composite number. So, yung prime number, 1 and the number itself. Pero dito sa composite, aside dito, sa number na 1 at sa kanyang sarili, meron pang ibang factor. Ngayon, itong prime number and composite number, makakatulong yan sa next topic, which is prime factorization. Prime factorization of a number is the product of prime numbers that equals the number. So, ibig sabihin, puro prime numbers ang isusulat natin as factor. So, dito, gagamit tayo ng tinatawag nating factor tree method. Factor tree method. Paano sinasagawa yung factor tree method? So, halimbawa, 72. Kukunin natin yung prime factorization niya. So, dito, mag-iisip tayo ng factors ng 72. Pero para mas mapadali, i-apply natin yung divisibility rules mula 2 hanggang sa kung ano yung alam nating rule ng divisibility. So, itong 72 kasi ay divisible sa 2. So, para makuha yan, kasi kaya siya divisible sa 2 kasi prime number siya, even number siya. So, para makuha natin yung other factor, i-divide natin yung 72 sa 2. So, magiging 36. Then, alam natin na yung 2 ay prime number. So, bibilugan natin. Then, itong 36, composite number siya. So, kukuha tayo ng factors ng 36. So, naisip ko pa rin, divisible by 2 kasi prime number siya. Even number. So, para makuha yung other factor, divide natin yung 36 sa 2. So, 36 divided by 2 is 18. Ayan, 18. Then, bilugan ulit natin yung 2 kasi prime number siya. So, again, kunin natin yung factors ng 18. Divisible pa rin siya sa 2. And yung isang factor niya ay 9. Kasi 18 divided by 2 is 9. Then, bilugan ulit natin si 2 dahil prime number. Then, itong 9, divisible siya sa 3 or multiples of 3. So, ang factors ng 9, 3 times 3. Okay. So, yung 3 ay prime number. Hindi pala pwede yung 9 times 1 kasi kung 9 times 1, paulit-ulit lang tayo doon. Dapat pipili tayo ng other factor. So, paano isulat ang factor tree method? Bibilangin lang natin kung ilan yung 2. Mas maganda kung ascending order tayo. So, meron tayong tatlong 2. So, 2 times 2 times 2. At meron tayong dalawang 3. So, para check natin, dapat daw yung product of prime numbers ay equal sa 72. So, 2 times 2, 4. Times 2, 8. Times 3, 24. And times 3 is 72. Okay? So, yan yung factor tree method. Meron pa tayong isang way. So, susulat nyo lang yung mga numbers na to. So, 2 times 3. Kasi yan lang naman yung mga number. Ngayon, gagamit tayo ng exponential notation. So, bilangin natin kung ilan yung 2. 1, 2, 3. So, lalagay natin 3 as exponent. Dito naman 3 times 3. Meron tayong dalawang 3. Kaya, meron tayong 2 na exponent. So, ito yung kanyang mga prime factorization. Kahit saan dyan sa dalawa, prime factor yan. Prime factorization yan. Depende kung ano ang hinihingi. Kung expanded or notation form. Pero kadalasan, ito talaga ang hinahanap. Okay. So, paano kung ibang number ang maisip natin? So, ganun pa rin. Halimbawa, hindi natin naisip yung 2. Una nyo naisip ay 8 times 9, di ba? Pwede naman. Pwede. Magkakaiba kaya ang sagot natin? Try natin.
So, 8 and 9, pareha silang composite. Kaya, kukunin natin yung factor 3 method nila. So, anong factors ng 8? 2 times 4. So, alam natin na yung 2 ay prime number and yung 4 ay composite. So, ang factors ng 4 ay 2 times 2. At ang factors ng 9 ay 3 times 3. So, anong mapapansin ninyo? Parehas pa rin ang sagot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Kahit magkaiba tayo sa naunang number or sa unang factors na naisip, iisa't isa lang din ang kalalabasan. Puro prime factor ang bibilugan natin. Okay? Puro prime factor. Ganun siya. So, pwede naman, halimbawa, ito, pwede naman siya 72. Halimbawa, naisip nyo 4. Divisible kasi siya sa 4. So, 72 divided by 4 is 18. Then, 4 times, yung factors ng 4 is 2 times 2. And factors ng 18 ay 9 times 2. Then, 3 times 3. So, kahit anong number ang maisip inyo, tama. Basta divisible siya, ha? Ibig sabihin ko sa tama, kahit anong maisip nyo unang factor, parehas lang ang magiging sagot. Basta tama yung nilalagay natin na number. Okay, so yun ang ating topic ngayon. Prime numbers, composite numbers, and prime factorization. Sana makatulong sa inyo. Salamat.